Mga ka-farmers, balak mo bang magdagdag ng alaga sa inyong farm? Yung alaga na kahit wala tayong pangbili ng feeds ay kaya natin makasurvive. Welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Halina at pag-usapan natin ang magandang pangdagdag o panimula sa farming business. Ngayon mga ka-farmers ay babahagi ko sa inyo yung ating magandang pangdagdag sa farm na ating sinimulan or pwedeng panimula sa farming business. Sa mga kapwa ko ka-farmers, gusto ko lang ibahagi sa inyo baka mapusuan nyo. Ito yung ating mga native na baboy. Pinaparami natin yung ating inahin. Para sa susunod, kaya na natin makapag-produce ng mas marami pang biik para makagawa tayo ng lechon business. Ang kagandahan kasi dito mga ka-farmers, hindi naman sa lahat ng panahon ay mayroon tayong pangbili ng commercial feeds. Kaya ako napili yung native na baboy kasi kahit wala tayong commercial feeds, mayroon tayong mga organic na pagkain na makukuha sa ating backyard, ay kaya nilang makasurvive. Example na lang dito yung banana trunk, yung mga dahon ng mga pichay na ating nakukulikta sa merkado, yung ating madre de agua, azola, at napakarami pa mga ka-farmers. Kaya hindi tayo mahihirapan. Kung tayo ay pipili ng ating mga alaga na panimula sa ating negosyo, isipin muna natin kung ano ang posibilidad, kung kaya ba nilang makapag-survive kung yung mga panahon na wala na tayong pagbili ng feeds. Kasi katulad ng mga hybrid na baboy, pag pinakain mo yan ng native na pagkain, yung mga organic na pagkain, maaaring hindi yan lumaki ng tama. Pero dito sa ating native, hindi po yan makakaapekto sa kanila kasi yan ang normal na pamumuhay ng ating native na baboy. Mas malaking tipid, mas malaki yung ating kikitain. Ito naman mga ka-farmers, example na lang dito yung dahon ng ipil-ipil. Ang dahon ng ipil-ipil mga ka-farmers ay maganda yan para sa ating mga biik. Maganda rin yan para sa deworming. Yan po ay natural na deworming. Hindi lang sa ating alagang baboy, pati na rin sa iba pang mga alaga. Alam ko maraming magsasabi na mahirap mag-alaga ng native kasi matagal daw lumaki at mahirap maghanap ng kanilang pagkain. Ang alagang ito ay para lang ito sa masipag, masinop, madiskarte sa paghahanap ng mga organic na pagkain para sa ating mga alaga. Kung i-compare mo naman ito sa ating mga hybrid na mga baboy, ang hybrid mga ka-farmers ay araw-araw ka magpapakain ng commercial feeds. Talagang kailangan mo ng mas malaking puhunan. Dito naman sa native pigs, kailangan mo lang ng diskarte, sipag at tiyaga para magkaroon ka ng kita. Yung nakita nyo kanina na kinakain ng ating mga native na baboy, yun po yung mga sobra-sobra, yung mga patapon na carrots. At ito naman, ito yung mga tangkay ng mga kamote, mga ka-farmers. Ayan. Minsan, yung diskarte natin para tayo makatipid, makapag-imbak, kumukuha tayo ng mga ihalas na karlang, ihalas na gabi. Ayan, sinachap-chap natin yan kasama yung mga tangkay ng kamote, yung mga bilanghoy ng mga sobra-sobra, pinapagalo-halo natin yan, pati yung mga langka, napakarami mga ka-farmers. Nilalaga natin yan at iniimbak. Yun po yung pang-araw-araw na ibinibigay natin na pagkain. Ito mga ka-farmers, ito yung hilaw pa. Mas maganda kung ilalaga natin. Pero take note mga ka-farmers, kung tayo ay maglalaga, huwag tayong magbibigay ng mainit pa. Dahil posibilidad na magtae yung ating mga native na baboy. So, kailangan malamig na pag ibibigay. Mas maganda kung mayroong asin ng yung mga tuyo sa mga merkado. Meron yan mga ka-farmers, asin ng budo. Nung mayroong asin na stock, binibili natin yan. Yun na kanilang mga pagkain, nilalagyan natin yan. Mas malakas silang kumain. Mas tataba yung ating mga native na baboy. Yan po yung ating diskarte. Yung
niyog mga ka-farmers, lakas silang kumain. Napakarami yung ating mga organic naman na makukuha. Katulad na lang kanina, nung nakita nyo, yung daon ng Madre de Agua dahil meron tayong mga tanim dito sa ating backyard. Yun yung ating mga diskarte para malaki yung ating maitipid. Sabi ko nga sa inyo, mas malaking tipid, mas malaki ang ating pwedeng kitain. Nasa mga ka-farmers lang natin kung paano tayo magsisipak. Itong ganitong diskarte, para lang ito sa mga maliit yung puhunan. Ikaw naman ay kung malaki ang iyong puhunan at meron kang pangbili ng commercial feed araw-araw, ay doon ka na mag-alaga sa mga hybrid na baboy. Pero bali sa aking mga kaibigan, yung iba ay nalulugi dahil nga malakas ang kain, minsan nagkakaroon pa ng sakit. Ang native na baboy mga ka-farmers, mas matibay po ito sa African swine. Basta yung mga lumalapit sa inyong baboy, huwag niyong papalapitin yung kung sino-sino lang. Tulad dito sa amin, kami-kami lang kung sino yung nandito sa aming bahay, sino yung nag-aalaga. Sila lang yung pwedeng lumapit. Pag mayroong bago na gustong tumingin, medyo distansya mga ka-farmers. Kasi mainam kung mayroon tayong mga farm, mayroon tayong biosecurity. Nasusunod yung mga nagbibisita sa ating farm. Kasi mahirap na pag tinamaan tayo ng sakit sa ating farm, yung African swine, sakit sa ating mga manok, yan po yung napakalaking problema. Ito mga ka-farmers, talagang ang lakas nilang kumain ng mga raw material. Ayan, hindi natin nilaga yan. Hilaw pa yan mga ka-farmers, pero kita nyo naman kung gaano sila kalakas kumain, hindi sila maarte pakainin. Yan ang kagandahan sa pag-aalaga ng mga native na baboy. Matagal nga silang lumaki, yung pagkain naman nila ay hindi araw-araw binibili. Kasi maraming nagko-comment doon sa mga nauna nating video, matagal at mahirap daw. Para sa mga nagsasabi ng ganyan, doon kayo mag-alaga sa hybrid na baboy. Ito para lang ito sa mga masisipag at masatsaga at sa mga nag-i-enjoy para sa farming business. So katulad namin na maliliit lang ang puhunan at gusto naming mag-enjoy at kumita sa ganitong pag-aalaga, sa ganitong negosyo, ay masaya po kami. Ito na mga ka-farmers, ito yung isa natin na inahin. Napakatapang nito sa una, pero ngayon yan, nakikita nyo naman, nakikipaglaro na. Kasi palagi natin nilalapitan, kinakamutan, hanggang naging maamo. At alam nyo ba mga ka-farmers, na mas marami ang may gustong bumili na panglitsyon, lalo na yung pang-personal lang ng panggamit. Mas maganda itong pang-litsyon, mas maganda yung quality ng kanyang laman, yung pag-crispy ng ating balat ng ating litsyon, mas maganda. Kaya kung mayroong mga naghahanap ng pang-litsyon na pang-personal na gamit, mas prepare nila yung native na baboy. Kasi mas maganda yung quality ng laman nito at magandang pa crunchihin yung kanyang balat. So ayun mga ka-farmers, itong ating mga native na baboy, pinaparami pa natin yan. Yung mga lalaki lang yung ating dinidispose. So target natin, magkaroon tayo ng 10 or mahigit pa na inahin. So ayan lang mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat. Pinakita ko lang sa inyo, ibinahagi yung ating mga alaga. Sana ay nagustuhan nyo. Ayan, maganda yan, panimula or pangdagdag sa farm. Nakakatuwang tingnan na marami na sila mga ka-farmers. At para naman sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating pang ibang mga videos. Maraming salamat and God bless sa ating mga kapwa ka-farmers.